pinagkapareho nitong commitment order at mitimos order, pareho silang document. Okay? Pareho silang document. Ang kailangan lang nating alamin dito, kung sino ba yung nag-i-issue nito at sino ba yung yung purpose nito. Kaya yun lang yung dalawang sasagutin natin dito Sino ang nag-issue ng document na to at para saan yung document na to. Kasi dadalawa na nga lang ito na pagbabaliktad pa. Lumalabas siya sa board exam. So sayang naman yung 1 point mo kasi sobrang dali lang nitong tandaan. Sobrang basic lang nito kumbaga. Pero dahil nga ito yung dalawang pinagpipilian palagi, nasa choices palagi itong dalawa na to, nagkakandalito-lito pa. Kaya after netong video na to, hindi mo na to makakalimutan, okay? Hi! Welcome to MS Lectures Criminology Review. And if you're new here, you can call me Ma'am Eka. I am also giving free lectures and selling supplemental materials for your board exam preparation. So if you are interested, you can just message me on any social media accounts, MS Lectures. Once again, pag-aaralan natin dito is yung commitment order and mitimos order. Okay? Pareho silang dalawa na document. Ano nga yung aaralin natin ulit dito? Sino ang nag-i-issue ng documents na to? At ano yung purpose nila? Okay? Unang tatandaan mo sa commitment order, ito ay written order of the court. Una written order of the court ito. Okay? Ibig sabihin, ang nag-i-issue nito ay korte. Okay? Pero meron pa. Sino pa? Any other agency authorized by law to issue ng commitment order. Kahit sino pang other agency, basta authorized ng batas na mag-issue ng commitment order. Katulad na lamang nino, NBI, PNP, di ba? Yan yung mga agency na yan na pwedeng mag-issue. O yung mga tinatawag nating mga competent authority. Okay? Una commitment order, written order of the court yan. At other agency na authorized ng batas mag-issue ng ganitong order. Okay, yun yung nag-i-issue nito. Pangalawa nga, alamin natin sa commitment order, ano ang purpose nito. Okay? Ang purpose nito is for safekeeping during the pendency of his or her case. Ibig sabihin pala, sinisafekeep muna natin dito ang isang criminal offender o isang offender para saan? Kasi nga, pending pa nga ang kanyang kaso. Naghihintay pa siya. So, kailangan siyang ipasok muna sa loob ng jail, Si inmate or offender, kailangan ipasok muna sa jail. And para papasukin nga siya doon, kailangan meron siyang document na tinatawag na commitment order. Okay? So, pagdating naman sa mitimos order, bibigyan kita mamaya ng way para matandaan mo to at hindi mo na to makakalimutan. Okay? Mitimos order naman, sino ang nag-i-issue ng mitimos order? Si korte. Okay? Si mitimos order ay isang warrant na ini-issue ni korte. Okay? Mitimos korte lamang. Okay? Yun ang unang pinagkaiba niyang dalawa na yan. Si mitimos order ay warrant issued by the court. Syempre, meron niyang seal at signature ni judge. Okay, anong purpose ng mitimos order? Ang mitimos order ay para saan? Directing the jail or prison authorities to receive inmates for the service of sentence. So, ibig sabihin pala, yung mitimos, pinapapasok na sa loob or para papasukin sa loob ang isang offender para mag-serve na siya ng sentence niya, kailangan meron muna siyang mitimos order. So, yun commitment order, written order ng korte, at sino pang agency na required na mag-issue ng commitment order para saan? Entrusting an inmate to a jail for the purpose of safekeeping. Bakit? Pending pa ang kanyang kaso. Okay? Ang mitimos order naman, warrant issued by the court lang. Okay? Court lang ang nag-i-issue niyan. Para saan? Dinadirect nito yung jail or prison authorities na tanggapin yung inmate na ipapasok sa loob kasi nga magsuserve na siya ng sentence niya. Ganun para hindi mo makalimutan, tandaan mo lang kahit yung isa lang, okay? Yung mitimos order, tandaan mo. Mitimos, ang letter S ay service of sentence. S is to S tayo. Mitimos order, service of sentence. Okay? Commitment order, again, commitment order, pending pa ang kaso, kaya papapasukin muna siya sa jail para sa safekeeping niya. Yung mitimos naman ay service of sentence, papapasukin siya sa jail
Kasi nga, magsuserve na siya ng kanyang sentence. So, hopefully, no, hindi mo na to makakalimutan. Baunin mo yan yung S is to S natin para kahit bombarded ka na ng mga kung ano-ano pang mga binabasa mo or inaaral mo or sinasagutan mo during ng board exam na mismo, hindi mo na siya makakalimutan kasi maaalala mo yung Mitimus S is to S. Okay? Mitimus, nagtatapos siya sa salita ng S, na letter S, ibig sabihin for service of sentence siya. Okay?